Maraming salamat sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Lord, we just continue to lift up this day before you. Thank you, Lord God, for the privilege na kami ay narito just to praise you, just to worship you, just to adore you. Maraming salamat sa hininga na iyong ipinagkaloob sa amin. Thank you, Lord God, for this another day of our lives, na kung saan ang aming mararanasan ay walang iba kundi ang iyong kabutihan at kagandahang loob. And so that we just lift up the name that is above every name, kung saan aming masusumpungan ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, ang iyong pagliligtas. Thank you, Lord, for giving us Jesus, who died at the cross for us. And so that even today, we continue to acknowledge your presence. We continue to acknowledge the work of the Holy Spirit. And we say thank you so much. Maraming salamat. Patuloy na iyong buksan ang puso't isipan ng bawat isa, at patuloy nawa ng aming mga awitin ay mabangong samyo sa inyong harapan. Thank you, Lord God, for this wonderful day. And we just want to give you back all the praises, all the honor and glory, na sa buong linggo ang iyong pag-iingat ang siyang tinaglay namin. Thank you, Lord God, sa iyong paglalayo sa bawat isa sa anumang uri ng kapahamakan at kasamaan. So that we just say, you are so good. We welcome you. We welcome the ministry of your Holy Spirit. Have your way in our midst. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you, worship team. So, purihin ang Panginoon at isang pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Would you turn to your neighbor and just greet him a very good morning? Come on. Amen. So, yung iba sa atin, mga puyat pa. Okay. But you see, as people of God, we just want to give thanks unto the Lord sa kanyang kabutihan at kanyang kagandahang loob. And it is our prayer na yung bawat isa sa atin ay patuloy na tayo ay matuto na ang isang pinakamahalaga na bahagi ng ating buhay ay walang iba kundi yung ating worship sa Lord. Okay? And especially sa buhay po natin, let us always remember na every time we come before the Lord, it is not to perform before people, but rather we are here just to honor the Lord and just say thank you. Thank you, Lord, sa lahat ng iyong ginawa. Thank you, Lord, sa buhay. Thank you, Lord, sa kagalingan, sa kagalakan. Thank you, Lord, sa pamilya. Thank you, Lord, na ang iyong patuloy na pangunguna ang siyang aming mararanasan. So, that's why sinasabi ng kanyang salita that one day in the house of the Lord is better than 1,000 days in the world. Ang isang bagay na dapat nating matutunan ay yung kapag nandito tayo, well, just learn to worship God, just learn to relax in the presence of God, and just allow the Holy Spirit to speak unto you. Dahil naniniwala ko na one word from God can change our lives. One word from the Lord can change our situations. At anuman ang ating mga kinapapalooban, anuman yung ating mga pinagdaraanan o kaganapan sa ating mga buhay, it is not for us to focus
doon sa mga pangyari't kaganapan, kundi ang isang dapat na pagtuunan natin ng pansin is, Lord, sa aming sitwasyon, sa aming kapanahunan, sa aming mga buhay, patuloy kang mangusap. Because, you see, if you will just go first with me and Luke chapter 5, and I was sharing this nitong nakaraang linggo when we were in Nueva Vizcaya. Okay, if you will just go with me, Luke chapter 4, in in verse 4. Okay, so verse 4, and I believe nung linggo ang inyong pinag-uusapan ay walang iba kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos, or rather yung instruction mula sa Panginoon. So napakaliwanag ng sinasabi ng kanyang salita, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Okay? So, kapag tiningnan ho natin, Luke chapter 4 verse 4, sabi ko nga, parang kulang yan ah. Okay? So, you will notice na kapag binalikan natin yung sa Matthew chapter 4 verse 4, okay? So ang sinasabi niya rito, sa bawat isa sa atin is, ito yung nakasulat. So, ang sinasabi, ito yung ginawa ng Diyos, ito yung itinalaga ng Diyos, ito yung in-establish ng Diyos. Okay? Na ang tao, yamang tayo ay nilalang ayon sa wangis at larawan ng Diyos, dahil siya ang lumikha sa atin, then siya ang nakakalam kung ano ang nararapat sa bawat isa sa atin. So, that's why when we have problems or when we are going through things in our lives, ang dapat napuntahan natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. And from there, look at the manual that God has given us. Dahil ito yung manual ng buhay natin. Halimbawa, sa akin, kapag may mga problema sa sasakyan o kaya merong lumilitaw doon sa dashboard ng sakyan, ang aking unang tinitingnan ay walang iba kundi ano yung naroon sa manual. Okay? So the same thing in this life, whatever we go through, we need to go back to the Word of God. Ano man ang mga pangyayari sa buhay natin. Okay? So, we have to look for the Word. Ang sabi niya rito, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ngayon, ang ibig sabihin po niyan is, ano yung sinasabi ng Diyos sa ating buhay, ano yung instruction niya. So going to Luke chapter 5, ito yung sinabi niya sa verse 4. And this was Jesus, na kung ating pag-aaralan, kung ating titingnan, si Pedro, sina John, sina James, sila ay dumaraan sa buhay nila na kanilang nararanasan na hindi lahat ng panahon ay maayos at maganda. Okay? So katulad sa panahon po natin, merong tag-init, merong tag-ulan, at minsan paglabas mo ng bahay, ang ganda ng sikat ng araw, pero paglampas mo doon sa boundary papunta sa isang lugar ay ang lakas ng ulan. Or maaring maulan sa ating lugar, pero sa kabilang lugar ay hindi. O katulad ng Las Piñas, madalas dito, kapag umuulan dito, doon sa amin walang ulan. Okay? Or it's just like we went to Nueva Vizcaya. Sa Nueva Vizcaya at Isabela, sila ho ay dumaranas ng matinding tagtuyot. Hindi po umuulan sa kanila. Samantalang kapag ikaw ay naroon sa Baguio, maghapon, halos tuwing hapon, umuulan sa Baguio. At kahit na nitong nagkaroon ng mga bagyo, dumaan ang mga iba't ibang bagyo sa ating bansa, pero yung
dalawang probinsyang yon ay hindi dinaraanan ng ulan. So wala silang ulan. Okay? Kaya isang problema nila ay yung kawalan ng tubig para sa kanilang mga pananim. You see, in verse 4, pagkatapos mangaral ng ating Panginoong Hesus, nagbigay siya ng instruction kay Pedro. So ang sabi niya, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Okay? And if we will be going back again to the word of the Lord, ang sinasabi niya rito is, you will notice in verse 5, ang sabi niya, eto kasi ang problema. Okay? So ang sabi ni Pedro sa kanya, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, okay? So, show me the NIV. Ang sabi niya roon, pero dahil sinabi mo. Okay? Sabi niya rito, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so. Pero dahil sinabi mo. Maaring sa ating buhay, tayo dumaraan ng iba't ibang uri ng ating mga pinagdaraanan kung saan makakaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok, ng iba't ibang uri ng problema. And you will notice na lahat ng ginagawa mo that you are trying very hard to do things in this life. We are trying very hard to do everything that we know kung paano umayos, paano umalagwa ang buhay natin, but makikita natin parang nasa dead end tayo palagi. And we start to question and we start to say, bakit ganito na lang palagi? So the thing is, we come unto the Lord, at ang sabi niya rito is, but because you say so. So I believe there will always be an instruction coming from the Lord, papaano umalagwa or papaano lumaya sa anumang uri ng maaring sa utang, maaring sa problema sa pamilya, or whatever that we go through, unang-una sa ating mga sarili. Okay? So that's why, sa salita ng Diyos, ang isang bagay, kung aming ibabatay sa aming karanasan, ang isa ho na pangunahin na sandata na meron tayo sa buhay, walang iba kundi ang dugo ng Panginoon, walang iba kundi ang pangalan ng Panginoon, na madalas ay dapat na ginagamit natin sa bawat sitwasyon natin. Okay? So, I want to share something sa bawat isa sa atin, na we're in, whatever we are going through, you need always to go and look at what the Word of God is saying. So in 1 Corinthians chapter 11, and I want to start in verse 23. Sa verse 23, ito yung sinasabi niya. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. I want to give emphasis doon sa verse 3. Okay? So ang sabi niya doon, or rather doon sa verse 23, ang sinasabi niya rito, for I receive from the Lord. You cannot give what you have not received from the Lord. Pwede kang magpasa ng information sa isang tao. Pero kung hindi mo to naranasan, ito lang ay isang uri ng impormasyon. Ito lang ay isang letra, isang sulat lang, na kumbaga nabasa natin sa post ganito, ganon. So the Word of God, every time we come to interpret or to understand the Word of God, ang isang bagay na titingnan natin palagi, oo, merong pinapatungkulan yan, merong kahulugan yan, merong ibig sabihin yan, but the thing is, paano natin i-apply sa buhay natin
ang salita ng Diyos. So, kaya ang sabi niya rito, this is what I receive from the Lord. So, ganun din sa atin. Hindi ka pwede, kahit na magpayo ka sa isang tao na nabasa mo lang sa libro, wala hong dating yan. Ang totoong may kapangyarihan at may dating ay yung alam mo na ito ay totoo. Ito ay naranasan mo. Ito ay may bisa. Ito ay may kapangyarihan. Sa ngayon, makikita mo, halos lahat ng sakyan, merong sticker na nakalagay, with God, all things are possible. So, the thing is, ano ang karanasan ng bawat isa na kung saan nasasabi natin na sa Diyos walang imposible? Yes, walang imposible sa Diyos. Pero alam natin ang Diyos mula sa kalangitan ay hindi lang basta magmamagic or gagawin niya kung ano ang gagawin niya. The Lord, most of the time, will give an instruction or will look for a person na kanyang pwedeng gamitin sa daigdig. At pwede niyang kasangkapanin at pwede niyang kausapin. Wala ho tayong basta mababasa mula doon sa langit o mula sa papawirin na ito yung sinasabi ni Lord. Okay? That's why, as people of God, we have to understand what are we receiving from the Lord. Na siyang pwede nating ipasa, na siyang pwedeng sabihin ng bawat isa, look what the Lord has done. Ito yung ginawa ng Diyos. Okay? So, if you have seen miracles, if you have experienced miracles, it's easy to say to the people, ito yung ginawa ng Diyos sa buhay namin. Ito yung naging karanasan ko. You see, that's why we need to always remember, ano ang dahilan bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Because of the goodness of God. Because of what He has done in our lives. Okay? So, madalas, maraming bagay na ginawa ang Diyos sa ating mga buhay, lalo na sa nakaraan na kinakalimutan natin. No. Yung ginawa niya, balikan mo yon. Kasi iyon ay pangungusap na sinasabi sa iyo na anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo, well, kung ginawa niya yan noon, hindi ba yung katapatan ng Diyos is yesterday, today, and even tomorrow? So, tapat siya sa kanyang salita. And the Lord will always be watching over His word. So, kaya sabi rito ng apostol, eto yung tinanggap ko. Nung gabing ipagkanulo ang Panginoon, sabi niya, kumuha ng tinapay. At pagkatapos magpasalamat, ang sabi roon, when He had given thanks in verse 24, He broke it and said, so pinagpira-pira niya. At ang sabi niya, this is my body, which is for you, do this in remembrance of me. So, yung kanyang katawan. So, yung tinapay ho ay hindi nagiging literal na katawan ng Panginoon. Ito ho ay simbolo. Ito ay larawan ng kanyang katawan. Na kapag ating inunawa, doon sa kanyang katawan, lahat ng uri ng sumpa at lahat ng bagay na nasulat laban sa atin, inilagay sa katawang yon. Okay? Everything written against us. Every accusation. So, it says in the Word of God that ito ay dinala niya sa kanyang katawan. Okay? So, that's why as people of the Lord, you have to understand na bilang mga mananampalataya, ang kailangang makita natin, ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? Okay? Because as people of God, you have to know ano yung karapatan mo.
bilang mananampalataya. Dahil hindi ka lamang nandito sa daigdig na to para maging palamuti ng buhay na to. So, that's why, as we do communion, this is all about communion. So it should not be a ritual. Maging sa mga tahanan natin, may problema tayo? O meron tayong mga kinakaharap? Well, learn to do communion even in your homes. Okay? To the young people, to each and every one of us, sa mga nanay, sa mga tatay, whatever we are going through, okay? So, it says there na sa pamamagitan ng mga sugat at latay ni Jesus, iyon ang kahulugan that His body was broken. Kasi sa mga Hudyo, yung tinapay na ginagamit nila ay hindi katulad ng ating tinapay. Lalo na ang tinapay na walang libadora. Pero yung tinapay na ginagamit dyan, maraming tusok po yan. Kumbaga, merong maliliit na butas yan. So, which means na ang sinasabi ng Isaiah chapter 53, He was pierced for our transgressions. Okay? Na kung saan babalikan mo palagi, ano ang sinasabi ng Isaiah chapter 53? And you can read Isaiah chapter 53. And especially, join with me sa verse 5. Okay? So sa verse 5, ito yung sinasabi niya. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Okay? So, He was pierced. Sinaksak siya dahil sa ating mga kasalanan. Dinurog siya dahil sa ating mga pagsalansang. Or, kapag pinag-aralan mo maigi, ang tinutukoy niyan, anumang minana mo mula sa mga ninuno natin, anumang mga sinasabi tungkol sa mga namana natin. Kasi bawat isa sa atin, kapag tiningnan natin, merong tinatawag na DNA. Di ba? Para patunayan na ikaw ay kabilang sa lahing yon. So merong DNA. Pag tines yung DNA mo, lalabas kung ano yung nananalaytay sa mga ninuno nyo. Okay? At pagdating sa iyo, makikita yon. Kung ano nanggaling o ano nakuha mo sa nanay mo, ano nakuha mo sa tatay mo, na which is nakuha nila sa kanilang mga magulang, at ngayon ipinapasa sa iyo. So anumang uri ng sumpa, anumang uri ng nakaraan, ang sinasabi roon, binayaran na lahat ng ating Panginoon. At iyon ang siyang sinisimbolo ng katawan. But at the same time as well, ang sabi roon, the punishment, nung siya'y pinarusahan, yung parusa na tinanggap niya ay para sa ating kapayapaan. And the very word peace was no other than the very word shalom. Now which is, iyon din ang siyang naroon doon sa Jeremiah 29:11. The word prosper. Okay? It's the word shalom. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper. That is actually shalom. Now which is, kapag tiningnan natin, maging doon sa Isaiah chapter 53, ito'y tumutukoy doon sa katayuan natin sa buhay. So, kaya hindi itinakda na ikaw ay mananatiling mahirap. Hindi ka itinakda at hindi ka nilalang ng Diyos na sa buhay na to ay mananatiling mahirap. The thing is, we need to learn to change our mindset. You have to come across to the Word
in Deuteronomy chapter 15 verse 4, nang sinasabi roon, there should be no poor among you. Bakit? Sino ba ang nagpapala sa buhay natin? So, Jesus took the punishment to bring us prosperity. Okay? Our well-being. So, makikita mo kung ano ang sinasabi niya, going back, kasi ang sabi rito is, if you will just remember, it is the Lord. Walang iba kundi ang Panginoon. Walang iba kundi ang Diyos na siyang lumalang sa atin. And who paid the price? So, pag binalikan mo sa Isaiah 53 verse 5, makikita natin ang sinasabi rito is the punishment that brought us peace or that brought us shalom or prosperity was upon him. So, kinuha niya. And afterwards, ang sabi ron, and by his wounds, we are healed. So, pagdating sa karamdaman, pagdating sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, pagdating sa ating mga nakaraan o mga namana sa mga ninuno na siyang pwedeng humadlang para umalagwa ang buhay natin, everything was paid by the Lord. Okay? At tinusok ang katawan niya dahil sa ating mga kasalanan. So, kaya kung titingnan mo, the benefits of our salvation, actually in Psalm 103, verses 1 to 5, so ang sabi niya rito, Psalm 103 in verse 1, bless the Lord, O my soul, or praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. That's why we always come to praise the Lord. Okay? Then verse 2, ang sabi roon, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ano yung benepisyo na meron tayo na nagiging dahilan? That's why we always come in the presence of God to be reminded ano yung meron tayo. Okay? Then verse 3, eto, who forgives all your sins. So forgiveness of sins. So, yun yung sinasabi ng Isaiah 53 verse 5. Na yung kapatawaran natin, dinurog ang katawan niya, pinarusahan ang katawan niya, kinuha ng katawan niya para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ganon din para sa ating mga kagalingan. And heals all your diseases. Then verse 4, who redeems your life from the pit. Or actually, it speaks about the grave. Who redeems your life. Tinubos ang buhay mo mula sa hukay. Okay? Mula sa kamatayan. Actually, hindi lamang po yung walang hanggang kamatayan, kundi maging doon sa untimely, we call it the untimely death. Because the desire of the enemy is to kill, steal, and destroy. So alam natin ano ang layunin ng kaaway. Tapusin yung buhay ng bawat isa sa atin ng maaga para hindi mo ma-fulfill kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo. So hindi ho ang Diyos ang kumukuha ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. So hanggat hindi natatapos kung hanggang saan yung itinakda para sa atin. And I believe if you look at the scriptures, hindi ho itinakda ng isang tao ay mamatay na maaga. Itinakda ng Diyos ng isang tao ay mabuhay ng matagal. Pero naroon sa tao kung sasampalatayanan niya at paniniwalaan ang salita ng Diyos. Okay? So, at ang sabi niya roon, and crowns you with love and compassion. Yung pag-ibig ng Diyos at habag ng Diyos. Okay? God loves you. God has compassion on you. May habag palagi ang Diyos. Na kapag tiningnan natin, kung siya ang ating ama, kung ang ama sa ibabaw ng lupa, ang iniisip ay ang kapakanan ng pamilya, then how much more our Heavenly Father? Okay? Then verse 5, ito yung
isang bagay na makikita natin, who satisfies your desires with good things. Good things. So that your youth is renewed like the eagles. Hindi ho yung kapag nagkakaedad na ang sasabihin natin ay wala na. Hindi, God can do things. God can renew things. Okay? And I like the word ng sabi, who satisfies your desires with good things, not with bad things. Ano ba desires ng bawat isa sa atin? I believe lahat tayo may mga desire sa buhay na to. With desire natin para sa ating mga buhay, desire natin para sa ating mga pamilya, desire natin para sa ating mga anak, desire natin para sa ating mga apo. Narinig ko kagabi, sabi ng isang tatay, na kahit maubos yung buhok niya sa pagtatrabaho, maitaguyod lang yung desire o yung kapakanan, kinabukasan ng kanyang anak. So, that is the father's love. Ganun din, the mother's love. Kaya makikita mo, bakit nagtsatsaga na ang isang nanay mamasukan o pasukin lahat ng uri ng trabaho para lang maitaguyod ang pamilya? So, how much more the Heavenly Father? That's why ang sabi niya ron, who satisfies your desires. What are the desires of our hearts? Okay? But do we believe it has already been paid? So, kaya, ang sabi niya rito, in 1 Corinthians 11, yung sabi niya rito, na He took the bread, at ang sabi niya, this is my body, which is for you, do this in remembrance of me. Remembrance of Jesus. It's a memorial of Jesus. Kung ano ang ginawa niya, ano yung benefits ng salvation natin, we are not just saying Jesus is Lord, Jesus is Savior. No, ating idinideklara, ito yung benepisyo na tinanggap ko. Ito yung ginawa niya para sa buhay ko. Okay? Then, afterwards, after the bread, we have, ang sabi ron, in the same way, after supper, pagkatapos kumain, okay, kinuha niya yung saro. At ang sabi niya roon, in the same way after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Actually, apat ho yan. Apat na saro na ginagawa ng mga Hudyo kapag sila'y kumakain. Iyan ho yung panghuli na saro. Okay? But you see, there is the first cup na habang sila'y kumakain, ilan sa atin na kapag tayo kumakain, ilang ulit na yung ating mga tubig o ilang baso ng tubig ang naiinom mo kapag ikaw ay kumakain? Yung iba sa atin, wala. Di ba? Okay? So, you see, di ba kagabi, walang tigil yung mga waiter ng pag nabawasan mo tubig mo, ayan, nandyan na uli sila. Okay? So, you see, if you will be looking at the Word of God, ang sinasabi rito is, ilang beses na sila okay. If you go with me in Luke chapter 22, kasi minsan mababasa mo sa Biblia, sasabihin mo, parang magkakontra yata itong Biblia na to. Luke chapter 22, verse 14. So sabi niya roon,
When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. Yung nakikita niyong picture ng Last Supper, hindi ho ganun ang larawan. Hindi ho ganun ang mesa nila. Okay? Kakaiba ang mesa nila. Hindi ho style ng Western o kaya Pilipino yung mesa kapag kumakain. So, verse 15, ang sabi niya ron, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Verse 17, after taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you. Unang saro. Pagkatapos noon, verse 18, for I will tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Okay? So, then verse 20, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. So, meron hong actually sa tradisyon ng mga Hudyo, 4 na uri ng saro o yung pag-inom nila sa saro 4 na beses. Okay? At ito ay may kaugnayan sa salita ng Panginoon na binitawan sa kanila. If you will go with me in Exodus chapter 6, verses 6 to 7. So sabi roon, therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Okay, yung yoke ho na tinutukoy sa ibang salin, sige nga, can you show me the NLT? Anong sinasabi ng NLT? Okay? So, sa panahon po natin, o mas madali nating sabihin na anong mga bagay-bagay sa buhay natin ang nagtatali sa atin o yung nag-o-oppress sa atin or sa panahon ngayon ay siyang nag-i-stress sa atin. Ano yung madalas ay sanhi ng iyong stress? Okay? So, going back to verse 6, ang sabi niya roon, therefore say to the people of Israel, I am the Lord. I will free you from your oppression, and will rescue you from your slavery in Egypt. Okay? So, kapag tinignan ho natin, unang-una na sinabi kasi rito ng Panginoon, looking at these cups, okay? So, kapag tinignan mo, yung una, nung sinabi ng Panginoon, I will redeem you. Okay? I am the Lord and I will redeem you. So, can you show me the ESV? So, ang sabi niya, I will redeem you. Or I will free you. Okay? So, ang sabi niya rito, I am the Lord and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Egyptians, sa panahon po natin ngayon, it has something to do with the pattern of this world. So sa kanilang kapanahonan noon, ang umaalipin sa kanila ay walang iba kundi ang mga Egyptians. Sa panahon natin ngayon, ano yung mga bagay-bagay na umaalipin sa atin? Ano yung
bagay-bagay na nag-o-oppress sa atin? Ano yung nagbibilanggo sa atin? O inilalagay tayo sa isang uri ng bilangguan? Maring tayo bilanggo sa kamay ni 5'6", o kuko ng 5'6". Maaring tayo bilanggo sa isang uri ng bisyo. Maaring tayo bilanggo sa ating mga sarili. Yung obsess ka pagdating sa sarili mo. Okay? Because you see, when you are obsessed with yourself, it's a form of idolatry. O kaya, yung palagi ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay inferior. O yung sasabihin mo, ano ako introvert ako o kaya extrovert ako kumbaga, yung pattern ng mundo, doon mo rin ipinapattern yung buhay mo. Yung sinasabi ng mundo, doon mo ipinapattern ang buhay mo. You don't have to classify yourself, you don't have to define yourself based on sa kung ano ang science ng mundo. You have to go to the Word of God and you have to look at what God has done over your life. At mula roon, doon mo i-define ang sarili mo. Doon mo i-define that you are fearfully and wonderfully made. You are made in the image of the living God. You are redeemed by the blood of the Lamb. Okay? So ang sabi rito ng Panginoon, I will free them. Okay? I will bring you out from under the burdens of Egyptians, and I will deliver you from slavery to them. And I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. So, unang-una, yung pagtatalaga ng Diyos na tubusin tayo. Actually, yun yung kanilang iniinom. Okay? Iniinom nila, pag inom nila doon, ang sinasabi nila, Lord, maraming salamat na tinubos mo ang buhay ko, na ikaw yung nagtalaga ng iyong sarili para tubusin kami. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya niya binayaran ng ating mga kasalanan para tubusin tayo. Afterwards, it's the cup of judgment. Ano ang hinukom sa katawan ng ating Panginoon? Kasalanan. Hinukom ang karamdaman. Hinukom ang lahat ng sumpa. Hinukom ang anumang bagay na sinasabi natin na negative laban sa ating mga sarili. Lahat yan hinukom sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para palayain tayo. That's why ang sabi ng kanyang salita, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, that whoever is in Christ, he is a brand new creation. Okay? Siya ay isang bagong nilalang. Hindi siya lumang nilalang. So that's why the Word of God, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Pero marami sa atin, we keep on holding onto the old one. Hindi natin tinitingnan kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, at iyon ang gustong-gusto rin ng kaaway. Para ano? Para pagnakawan tayo sa kung ano ang itinalaga ng Diyos para sa atin. Okay? And you will notice that as people of God, they will again fill their cup, and they will be saying to themselves na eto, yung pagtubos. Okay? So yung katubusan nila, yung sinasabi niya, I will redeem you. Okay? Kaya ang sinasabi niya is, sa atipan na to, tayo ay tinubos. Tinubos tayo ng Diyos. And afterwards, yung huli na ang sabi roon, after supper, okay, Jesus said, this is the new covenant. Ito yung bagong kasunduan. Okay? Ano yung bagong kasunduan? Na kung saan yung ating kasalanan ay itinakwil na ng Diyos at hindi nakatingin ang Diyos sa ating kasalanan. Okay? So, that's why when Jesus said, or sa Luke chapter, or rather Acts chapter 11, or rather 1 Corinthians chapter 11 in verse 26, ang sabi roon, every time we do communion,
every time we eat the bread, every time we drink the cup, we remember the Lord's death. Yung kamatayan niya, yung muli niyang pagkabuhay, yung pag-akyat niya sa langit, at yung kanyang muling pagbabalik. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, kaya anong ginagawa natin pag tayo nagko-communion? Ang sinasabi natin, namatay si Jesus para sa akin, binayaran ng aking mga kasalanan, ngunit siya ay muling nabuhay, siya ay umakyat sa langit, at babalik siya muli para sa akin. Yun ang sinasabi natin. So, iyon ho ang ating pinapaniwalaan. Iyon ang naroon sa salita ng Diyos, and we believe it as the Word of God. Amen? So that's why every time you do communion, you have to learn to believe God's will for your life. Amen. So, can we rise up and may ask our leaders to bring us the communion elements? Okay? So you see, hindi ho natin ginagawa isang bagay na hindi natin naunawan at hindi natin ipinapaliwanag para sa lahat. Okay? Kasi ang isang bagay na ginagawa natin, dapat naunawaan natin. Amen. So, that's why we can sing and we can say, thank you, Lord. Kasi kasama po riyan, kasama nung paghuhukom, yung judgment doon sa sorrow is judgment. Na wherein the Lord has redeemed us. Thank you. Parang, bakit